Purihin po ang Panginoon at isang magandang araw po sa bawat isa. Panghuling linggo na po sa buwan ng Marso at patuloy po na nawa ang bawat isa ay nakahanda pong makinig at patuloy na tumanggap ng mga bagay po na sasabihin sa atin ng Panginoon. So tayo po ay manalangin. Lord, patuloy po kaming lumalapit sa iyong harapan. Cleanse us from all our sins or mga negatibong kaisipan. Kung may mga nabanggit man kami or na lumabas sa aming bibig na hindi po nakalulugod sa iyo o mga bagay na nagawa na hindi po nagbigay ng papuri sa iyong harapan bilang mga anak mo, ay inihingi po namin ito ng tawad at salamat po ng iyo pong forgiveness and love for us ay patuloy mo pong ipinagkakaloob, and you are a God of chance na patuloy na tinatanggap kami sa kabila po ng aming mga kalalagayan, pero patuloy kang umaasa, Panginoon, at patuloy pong hinahanap ang mga changes na kinakailangan bilang mga anak mo na sumunod at patuloy pong magpasakop sa iyong kalooban. Thank you, Holy Spirit. We invite your presence as we continue, Panginoon, na papakinggan ang mensahe mo sa araw na to at matanggap po ng mga may humble spirit and teachable heart upang patuloy ka pong magkapagpahayag pa sa kanila ng higit na mga bagay, Panginoon, at patuloy po silang lumago sa pagkakilala at patuloy na pagmamahal sa iyo. This I pray in Jesus' name. So sa umaga pong ito ay magpapatuloy tayo sa Open Heaven for Legacy Transfer. At yun pong unang-una po sa tinatalakay natin ay yung Securing Open Heaven. Sabi nga po, nakatapos na po tayo dun sa 4 na topic under ng Securing Open Heaven. So, unang-una po doon yun, what is Open Heaven o yung pong profile. Pangalawa, what are the two sides of open heaven or yung portrayal? Pangatlo, how Jesus secured open heaven. Kung paano pong after niyang mabaptize ng Banal na Espiritu ay naandun agad yung temptation. So, tayo po, asahan na natin na lagi tayong, hindi naman lagi, huwag nyo na namang i-highlight yung mga ginagawa ng kaaway, kundi ano yung ginagawa ng Panginoon para mapagtagumpayan ninyo kung ano man ang mga pagsubok, problema. Sabi nga, may katapusan naman lahat yan eh. Yun lang duration, kung gaano kabilis or kabagal, depende rin sa inyong confession, depende sa inyong pananampalataya at patuloy na pagtitiwala sa Panginoon, lalo na kung may pangako po siyang binitiwan sa inyo na inangkin nyo naman. Kaya lang minsan wala pang katuparan, so wait lang po. Yan. Kasama na doon na tinuturo yung patience sa paghihintay. At yung pang-apat po ay, how do we know that we are living under open heaven o yung fruit na tayo po ay namumuhay under open heaven. So kasama rin po doon sa securing yung open heaven ay yun pong transfer of legacy. At sabi nga po kasama po sa mga definition or yung mga kaparehong or synonyms ng legacy ay yun pong heritage. Sabi nga po, yung heritage or pamana sa Tagalog refers to the cultural, historical, and social legacies passed down through generations. So, yung pong heritage is a person's unique inherited sense of family identity. At yung pong the values, traditions, culture, and artifacts handed down by previous generations. So, kasama po doon na pati yung family identity natin makikita na even sa pananalita, sa pagkilos, manang-mana ka sa tatay mo, pag ganun. At yung pagsasalita, yung pagkilos, di ba? So, we absorb a sense of our heritage throughout our lives as we observe and experience the things that make our family unique. So, igiban po sa churches, kaya nga kailangan alam natin where we belong. Okay? Hindi po yung mula nung maging Kristiyano tayo, palipat-lipat. Kailangan alamin nyo po saan ang pamilya na inyong kinabibilangan at patuloy na magamit ng Panginoon. Nandun po yung inyong purpose.
at inyo pong kailangan na makita at patuloy pong madama yung pagmamahal, pagmamalasakit, at yung pong gagawin nyo din yung part nyo. Hindi po pwedeng aasa kayo lagi sa iba, kundi yung sa inyo pong patuloy na paglago, makita rin po ang proof na naando na meron kayong na you belong. Okay? Hindi nyo ina-isolate yung sarili nyo. Yan. So, ang inheritance naman po, kasama po dun sa yung mana. Ito naman po yung money, property, or valuable items you receive from a person after they die. Okay? So, it is a legacy or gift passed down from family members. So, kasama na po dyan yung mga ipon sa bangko. Kaya nga po, mas maganda yung pong mga sa financial or mga bagay na ipapamana natin, pag-isipan na natin kailan natin gagawin yung last will and testament. Okay? So, if it is a legacy passed down from family members, and it can also mean inheriting traits like eye color o yun pong yung mga bagay na or characteristics from parents through genes. So, kasama din po dito yung finances or yung pong property, yung bahay at lupa, siguraduhin yung tama ang mga papeles at legal, okay? At yun pong savings or kung ano man yung investment nyo, kung meron kayong mga shares of stocks, ay kanino nyo ipapamana or kanino nyo pagkakatiwala sa inyong mga anak habang kayo nabubuhay pa. Then at the same time, yung pong kung marami kayong anak, edi kailangan po talaga nakaalat yan sa inyo pong, depende naman sa inyong mag-asawa, sabi ko nga, kayo po yung makakapag-decide. Lalo na kung yung minsan ay nakikita nyo, hindi dapat fair lang kahit yung isa ay walang pakialam kung paano i-manage yung finances. Tiyakin nyo lang din po, okay? Na maturuan at patuloy nyo maibahagi sa kanila ano yung mga pinagpaguran nyo na hindi mawalan ng kabuluhan. So, kasama po doon, money, property, investments, left to heirs in a will. Kaya po, isang malaking bagay po at kung mabubuksan po yung kaisipan ng mga magulang, na alam naman natin kung hindi tayo darat ng buhay ng Panginoon o hindi po tayo mararapture sa kanyang pagdating, pero nakahanda po tayo na yung maiiwan natin, hindi na po magkakagulo. Okay, sa pagdating sa paghahatian ng mga mana. Personal ko pong naranasan yan at may mga alam din po ako na nagkaroon ng mga maayos at ganun din minsan may mga pagtatalo or pagtatanong at ay dahil dun po sa mga expectations ng mga siblings, 'di ba? So ang dun kailangan po maipaunawa rin ng mga magulang ano yung decision nila, at the same time ay mai-relate din po nila sa lahat ng kanilang mga anak. Bakit ganun? Para habang buhay pa sila, natatanong na. Okay? So, biological, the traits passed from parents to children. So, hindi ba, minsan yun nga lang apo ko nung dinala pareho nung kamukha ni Dilin. No, tapos yung pong, pero sabi nga po ni Nico, sabi niya, may ngiti si Nicolette na hawig ni pastor. Okay. So, yun naman po yung talagang makikita natin. So, kahit baby pa. Yan. Sabi nga po, in the Bible, inheritance refers to both the passing of land possessions between generations and the theological promise of receiving eternal blessings, salvation, and the kingdom of God. It signifies an irrevocable, secure gift from God. So, ito po yung sa legacy naman, yung natin, makita po natin, na often described as a portion or heritage. Yung po yung biblical na definition or yung makita natin. Pero makita po natin, secure po ito at bestowed upon believers
as His children and joint heirs with Christ. So kasama po dyan sa Romans 8:17, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Habang naririto po tayo sa mundo, ayan yung mga pangyayari sa ekonomiya natin, na may epekto, pero how you handle yung epekto sa kabuhayan ay maipapakita po kung ikaw po ay patuloy na nananangan at nagtitiwala sa Panginoon. Di ba sabi nga niya, bago pa natin hilingin sa panalangin, alam na niya. Kaya lang nais po niya, sabi nga yung daily bread, talaga magtiwala tayo everyday sa Kanya. Kahit may mga trabaho tayo, sa isang saglit lang, pwedeng mawala yan. So yung pong makikita po yung character traits natin at yung mga pagtitiwala natin sa Panginoon, the moment na dumaan po sa pagsubok. Yon. Kaya makita po natin at yung mga paraan na ginagawa natin para masolusyonan. Itinatanong muna ba natin sa Panginoon, anong hakbang yung dapat nating gawin? O practical lang. Kaya mauutangan naman ako eh. May magpapahiram naman sa akin eh. O, tinatanong niyo, Lord, ano ba yung kailangan kong gawin dito? O, at may kasama ba yun na pag habang hindi ko pa natatanggap yung sagot mo, hindi ako hahakbang. Hihintayin ko kung ano yung instruction mo sa akin. So, sa Ephesians 1:18 naman, sabi dito, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order, okay, may eyes po yung ating heart, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. So, yan po yung makita natin na kasama po yan sa mana na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, ang ano naman po, yung sa legacy, or yung sa Tagalog po, ito ay reputasyon o kontribusyon. Ang mga nagawa, karangalan o alaala na iniwan ng isang tao na patuloy na nagbibigay inspirasyon o epekto sa susunod na henerasyon. So makita rin po natin yan sa ating pamilya, di po ba? Yung mga magaling magluto, o yung mga masarap magluto, magaling at masarap. So, nakita po natin, ang meaning naman ng legacy. A person's legacy is the lasting impact, memories, and influence they leave behind, encompassing their values, actions, accomplishments, and relationships. It is both what you live for people, assets, work, and in people. So, iba po yung for people at yung in people. So, sa in people, yung pong character, love, lessons, mga prinsipyo po natin, or yung ano yung binavalue natin, paano tayo namumuhay, ano yung importante sa atin. Ipapakita po ba natin na bilang mga anak ng Diyos ay, yes, may mga pagkakataon na tayo po ay nanghihina, pero gaano katagal yung panghihina mo o lumalakas ka agad dahil alam mo kung sino yung Diyos at kilala mo yung Diyos na pinagtitiwalaan mo. It is fundamentally how one is remembered and the positive change they inspire. So kung paano pong naibahagi ko sa inyo na kahit na may kahinaan na po yung katawan ni Dr. J.D. o Dr. Jonathan David, ay patuloy pong umaasa yung kanyang mga anak, personal si Pastor Wilbert, na yung panalangin ay hindi, kasi po yung panalangin ng inyong kinikilalang yung may grace para po sa inyo. Hindi ba kung paano sinabi po sa Acts na yung may grace sa bawat tao na para sa inyo, or yun sa bawat leader po para sa inyo. So kasama po yun na kahit sa ganung kalagayan niya, ay inihihingi po niya yung panalangin. Lalo na po ang dami pong pinupuntahan ni Pastor Wilbert ngayon sa pag-share nung kanya pong tinanggap. So, ano po yung kasama po kasi doon yung covering. Yun, napaka-importante po yun. Kung wala kayong kinikilala na
na inyo pong sasabihin na yun po ang nagko-cover sa inyo, kahit wala pa kayong ginagawa. Pero yung bagay po na sinisik nyo patuloy, ano yung kalooban ng Panginoon. So, sa buhay nyo para magamit po kayo mightily sa kanya pong mission, yung pong ating gagawin dito habang narito tayo sa lupa. So, factors required in legacy transfer, yun pong relationship and proximity, shared visions and values, faithfulness and proven character, at teachability and humility. Lalo na may mga pagkakataon pagka ayaw natin at may iba tayong gusto, di ba? So, yun yung po yung struggle. Spiritual readiness and anointing. Proper timing is also of the essence. Kung kailan po itatransfer or kung kailan po i-assign na sa iyo yung responsibilidad ng inyo pong kinikilalang mentor or yung pong leader. Then, yun pong willingness to pay the price at yun pong makita natin na kasama po doon sa pagpipay ng price, yung isang biyaya po ng Panginoon na natutuwa ako, yung 3 linggo po nating on-site. So, wala pong epekto yung taas ng gasolina sa atin pong pagtitiwala sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, isusupply naman ng Lord lahat ng ating mga pangangailangan. So, kasama po yun na tinitignan ng Panginoon na gaano na ba lumalago at patuloy na pinagtitiwalaan natin siya sa malaki or maliit na bagay sa ating buhay, sa mga estudyante. Yan, marami pong mga nagtapos at patuloy pong mag-level up ng kanila pong sa pagpasok muli ay makita po natin. Ngayon pa lamang kung wala pa po kayong kurso sa kolehiyo, pinapanalangin nyo na ano ang gusto ng Panginoon para sa inyo. Hindi po yung, although may mga magulang yata na kung ano yung gusto nila para sa kanilang anak. Pero kung yun naman po ay nagkakaisa kayo ng anak nyo at alam din ng anak nyo na yun ang gusto ng Panginoon sa kanila, sabi nga po, may kanya-kanya tayong calling at yung pong abilidad na ipagkakaloob ng Panginoon. Kaya mas maganda masaya ka doon sa kursong kukunin mo at alam mong isi-serve mo yung purpose ng Lord para sa kursong kinuha mo. So, price to pay for legacy transfer. Leave everything behind, forget your own ambition, and pursue the man that God wants you to follow. Faithfully serve and follow the man to where He leads you. Okay, so yung kino-confirm natin, kung may sinabi ang Panginoon or kung may sinabi ang atin pong mentor o yung pina-follow natin na man or woman of God, ay patuloy pong inililid kayo. Although may mga pagkakataon na minsan kontra dun sa inyong inisip na gagawin. Pero makita po natin, nakasama po yun dun sa covering. So, demonstrate an above average commitment than others to pursuing the man of God. So, yun pong isang mga bagay nga po na lagi po tayong, kung kayo man po ay niyayaya ko nala sa mga kung seminar, lalo na kung malapit lang po dito, bukod sa yung pong ating mga bagay pa na kailangang i-adjust at mas maganda po kasama po doon sa purpose yung ma-expose din kayo sa ating tribo. Okay? So be sure that you are always with the man every moment of impartation. Yes, sa Sunday service lang po tayo, pero yung mismong talagang discipleship talaga pong pag-uusapan pa po at patuloy namin gagawan pa ng plano dahil yun pong mga bagay na kinakailangan po at ang pinapagawa ng Panginoon ngayon. So, number 5, honor the covenant relationship with the man until he leaves the earth. At yung pang-6, be a good steward of the grace and ministry that you receive by activating it for the next generation to benefit from it. So kung kayo po ay yung grace and ministry na meron kayo ngayon, isipin nyo po na ipapasa nyo rin sa iba yan. At kailangan po, ngayon pa lang ay pinagpapray, tinitignan nyo na kung kanino maipapasa at patuloy pong kasama kailan. Sabi nga po kung yung time is an essence ay talaga makita po natin na
sooner or later, talaga may pagpapasahan tayo. Pero paano natin sila inihahanda? So sa pagpapatuloy po natin sa securing open heaven, ay yung panglima, how important an accurate connection is in relation to succession. So ito po ay tumutukoy sa preparation. Sa Matthew 3:13-15, then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? So kilala po ni John the Baptist. Ay magpinsa naman sila. Pero makita po natin, Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then, John consented. Unang-una po makita natin in securing yung open heaven at yung pong sa succession, unang-una, si Jesus observed the importance of connecting first to the person who carries the now word and is operating in the current move. So dito po sa Lucas 3:1-3, sabi po dito, ng 15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar, ni Poncio Pilato, ang gobernador sa Judea at tetrarka sa Galilea, si Herodes. Ang kanyang kapatid na si Felipe, ang tetrarka sa lupain ng Etruria at Traconite, okay. Yan. At si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Okay. Sa verse 2 po, sa panahon ng mga pinakapunong pari na sina Anas at Caiphas, ayan, natalakay po namin yan before na pag naging irrelevant na yung church, sila po yung naging Anas, yung pong high priest noon ay si Anas at si Caiphas. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. So siya nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At dito po sa John 3:1-3, sabi nga po, John the Baptist prepares the way. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. So kasama po yun na talagang yung present na ginagawa ng Panginoon ngayon at kung kanino niya po ito inire-reveal. Hindi po yung, ito na yung kinalakihan ko, dito na ako nabuhay at dito rin ako mamamatay. Kung may bago nang ginagawa ang Panginoon, so kailangan mo din mag-update at mag-upgrade. Ano na yung presenteng ginagawa ng Panginoon, ano na yung presenteng mensahe ng Diyos, at ano po yung nais niya. Sabi ko nga po, isang makita po natin na talagang laan o nais ng Panginoon na magamit po ang bawat isa sa kanyang nilalang habang nandito tayo sa daigdig. Yung pong nakakilala na sa kanya. Okay? So, yun po yung patuloy nating hangarin. Sabi ko nga po kung paano lagi kong sinasabi sa inyong mga lugar. Yun nga lang talagang kailangan ipanalangin nyo at patuloy na ihanda nyo yung inyong mga sarili. Na talagang in the spirit, Lord, ano ba sasabihin ko? Lord, ano ba yung nais mong ibahagi ko sa Kanya? Although prepared ka dun sa mga basic na who Jesus is. Then, pangalawa po sa importance of accurate connection in relation to succession, the connection must be sealed by a covenant relationship. Kung paano pong sa John 6:66-68, marami po yung disciples si Jesus, so yung sumusunod sa Kanya. From this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Tapos tinanong niya po, sa yung 12, you do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. At si Simon Peter po ang sumagot, Peter answered Him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ngayon, kung tinanggap mo yung words of eternal life, alam mo ba bang paano mamuhay na meron kang eternal life?
Alam mo bang nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Pero sabi ko nga po, nakalagay din sa Revelation, may mga hindi na, yung mga hindi nagpatuloy sa pagsunod sa Lord, lalo na kung kapamilya nyo, alam nyo nang nawala na yung relasyon sa Panginoon, hindi na sumusunod. Yung mga prinsipyo at values na kanilang tinanggap nun, hindi na pinapractice. At makita po natin, baka yun pa yung maging dahilan na pagdating ng panahon at humarap na tayo sa Panginoon, ay biglang makita na, hindi nakasulat yung pangalan mo, at wag naman po maging ganon. Kundi habang may pagkakataon at habang binibigyan tayo ng chance ng Lord, ay patuloy tayo magsisi at manumbalik doon sa kung ano na yung inireveal niya sa atin, at magpatuloy sa pagsunod at mga bagay pang i-reveal niya habang hindi pa siya dumarating. Okay? So ano nga po yung covenant relationship? Sa simpleng definition ay walang iwanan, walang laglagan. At sabi po ni JP, okay, isa po sa mga, your relationship with your spiritual mentor or father should weigh more than a broken relationship with your spiritual siblings. So, isa pong bagay na makita natin na minsan pinapahalagahan pa natin yung mga kapatiran natin, lalo na yung mga patuloy na naging malapit tayo. Yan. Kumbaga may connection din tayo sa kanila. Pero, sabi nga po, yung pong spiritual mentor, kung may kinikilala ka na po, or father, should weigh more. Okay? So, kung halimbawang yung nagkaroon ng mga pagkakataon na hindi po nagkasundo or may mga issues, sinong pipiliin mo? Okay? So, yung exposed po kami sa ganyan at may mga nakita rin kami na mas pinili nila yung siblings nila kaysa po doon sa mentor. So, yun po yung bagay na makita po natin na yung pong relationship natin. Kanino ba yung covenant natin? Kanino natin, di ba sa church madaling umalis? Lalo na kung feeling mo ikaw lagi yung pinapatamaan kahit hindi naman. Feeling mo lang yun. Okay? So, yun po yung mga bagay na makita natin na tignan natin yung ating kaisa or yung pong kanino ba nakasalalay bukod sa Panginoon or sa Panginoon, then saan niya ba tayo talaga inilagay. Okay? So, wala naman pong problema kung magpapaalam ng maayos, di ba? Nang walang at isang bagay na pinagpapasalamat ko, yung may mga nagpaalam po ng maayos. At sinabi rin po nila yung dahilan, yun ang maganda. Para, kumbaga, hindi ka mag-iisip ng bakit nagkaganon. Pero sinabi po niya at yun yung napaka-importante po na maging matapat tayo. Okay? So, pangatlo, sa importance ng accurate connection ay yung covenant relationship releases the grace that needs to be imparted for succession. Kaya po nga sabi, di ba nga po yung sa transfer of legacy, kailangan pag may impartation ay dapat at kung pwede lang na talagang kayo sumama, although yung iba po sa atin may trabaho, may estudyante, pero makita po natin na yun po yung kasama doon. So Ephesians 3:2-4, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Sabi po ni Pablo, that is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. At sa Ephesians 3:5-6, which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. So kasama po tayo doon. Members together of one body and sharers together in the promise in Christ Jesus. So isang makita po natin na talagang kasama po tayo
Buti na lang hindi sa gera. Okay, yun. Pero makita natin na yung pagmamahal din ng Panginoon sa kanyang bayan or sa bansang Israel, di po ba? At sabi po sa Acts 20:32, "And now I commend you to God, placing you in His protective, loving care, and I commend you to the word of His grace, the counsel and promises of His unmerited favor. His grace is able to build you up and to give you the rightful inheritance among all those who are sanctified, that is, among those who are set apart for God's purpose, all believers." So, iserve po natin ano yung purpose sa atin ng Panginoon. At kung hindi nyo pa nakikita, hindi pa naman po kayo bata or matanda na para hindi gawin nyo pag nakita nyo na po at sinisik nyo patuloy. At pang-anim, how do we position the next generation for succession? So, ito naman po yung proseso. Paano natin ipoposisyon? Okay. Sa panahon po natin, marami pong talagang challenge sa mga kabataan or kahit sa bata pa lang. Kaya po kinakailangan na patuloy ng pangaralan din, paalalahanan, at patuloy po na tulungan sila paano makaka-overcome. Meron pong isang pastor na talagang may pagkakataon pag sila ay nagtitipon during ng kanilang pag-uusap bilang pamilya, wala pong hahawak ng cellphone. Kasama kasi yun sa distraction eh. Di ba? At even nga kahit nasa church, di ba, kahit may hawak ng cellphone, kala mo nagbabrowse do sa online na or yung sa Bible. And Lord naman po ang nakakaalam ng lahat ng yan. Kaya po, tinatama kayo ng Panginoon, magpatama kayo. Okay? So, unang-una, positioning the next generation for succession. Unang-una po, somebody must open the scripture for them. Luke 24:27. "And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself." So ito po yung pag-o-open ng Panginoon about sa kanyang sarili. Sabi nga po yung in-explain niya kung sino siya. Then second, somebody must open their eyes. At pag dito po sa Luke 24:31, "Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight." Then third, somebody must open their heart. Luke 24:32, "They asked each other, 'Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scripture to us?'" At makita po natin, every time po ba tayo ay nagbabasa at patuloy pong nagbo-vote sa poll, ninanamnam po ba natin yung salita ng Panginoon? At kung may mga bagay na ikinokorek sa atin ng Panginoon sa ating mga nababasa o inire-reveal, patuloy po ba natin itong pinagbubulayan at pinagpapahalagahan? So, wala pong exemption dito. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, 24 oras ang Lord din po ang nagbigay niyan sa atin. Ilang oras yung inilalaan mo para pahalagahan ng Panginoon sa iyong buhay. Pang-apat, fourth, somebody must open their minds. Luke 24:45, "Then he opened their minds so they could understand the scriptures." Maaaring binabasa po natin nung bago-bago akong Kristiyano, basa lang ako ng basa lang, doon yung desire ko talaga. Kahit hindi pa sinasabi ng pastor dun sa church na pinanggalingan ko po sa Laguna. Pero yung talagang desire ko na talagang magbasa kahit wala pang nagsasabi. Kasi marami namang Bible dun sa amin eh. Pero bumili ho ako nung Tagalog noon na Bible. At yun po yung binabasa ko. Kahit hindi ko pa naintindihan, hindi ko pa alam yung sa Holy Spirit. Pero yung pong sa Word of God at dito pong ang dami pang inire-reveal ng Panginoon na hindi ko alam noon. So habang nakikita po ng Panginoon na
tayo po ay may desire na matuto at malaman yung kanyang kalooban at sinasabi at ginagawa. Hindi lang humalaman. Kung may pinapagawa ang Panginoon, gawin nyo na. Huwag nyo nang i-delay. Delayed obedience is disobedience. So, yung kailan pinapagawa at kung paanong pinapagawa, gawin nyo na agad. Then, panglima, yung positioning, the next generation for succession, somebody must open a ministry for them. Luke 24:47, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. So, isa makita po natin na yung pong pagbabahagi ng patuloy na pagsisisi sa mga kasalanang nagawa. At sabi nga po, i-encourage natin, kung pinagsisihan mo naman at hindi mo na inulit. Kasi minsan pagsisisihan lang, pagka may pagkakataon na ulitin, inuulit din. So, wala pong totoong pagsisisi yon. Kundi, yun talagang totoong pagsisisi ay patuloy mong hinahangad na magawa yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, masunod mo siya, at patuloy na mabago. Hindi ho pwedeng, walang pagbabago sa buhay ng isang tao kung totoong nakakilala siya sa Panginoon. At may mga pinapaabot pong tao sa atin ng Panginoon. So, paano po ito, bukod doon sa pag-o-open ng ministry, yan, yung makita po natin saan tayo pinapupunta ng Panginoon. Kaya, sa pang-6, somebody must open a people group for them to minister to. Sa Luke 24:47, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations. At makita po natin, hindi naman lahat ng puntahan natin, doon tayo gagamitin ng Lord. Pero makikita at malalaman nyo po, in your spirit, pag yun na yung ibinigay sa inyo ng Panginoon, na doon kayo magmi-minister. At hindi nyo po hahangarin na mangyari sa inyo na ma-prostrate. Dahil yung mga pinupuntahan nyo, hindi naman nakikinig, hindi naman Pero makita po natin, hanapin din po ninyo yun pong mga bagay na pinapaabot sa atin o mga taong pinapaabot sa atin ng Panginoon. At hindi po yung may mga ministro po kasi or yung mga naging leader na ipinipresenta po yung sarili nila. Invite mo ko para magturo or para Hindi po ganoon. Ang kung sino po yung kinikilala nyong leader nyo or yung mentor nyo, siya rin po yung magbubukas at siya rin yung gagamitin ng Panginoon kung alam na niya na ready ka na. So, may mga ibang mga pastor na po na tumatayo ngayon sa SCB, sa Bicol, taga Bicol din yung itinatayo. At sabi nga, kung may alam kang ibang lengguwahe at talagang doon ka rin tinawag ng Panginoon at may sinusunod ka sa iyong buhay espiritual at sa patuloy mo pong paglago, gagamitin ka rin ng Panginoon. Sabi nga, all nations At dito po, somebody must open a city for them to minister to. Sa Luke 24:47, sabi nga, beginning at Jerusalem. So, alamin mo po kung saan ka gagamitin ng Panginoon and prepare yourself bago ka ipadala doon ng Panginoon kung hindi ka pa prepared. Kung sa tagal naman ng panahon, nung ka pa pinapupunta, ayaw mo pang pumunta, it's about time na pumunta ka na ngayon sa mga taong ipinaaabot sa iyo ng Panginoon para ka makapag-minister at kung tawagin ka man na dito ka sa lugar na to at mas kabisado mo or diyan ka inilalagay ng Panginoon, sumunod po tayo. Then, yung pong panghuli, somebody must open the heaven for them. Dito po sa Luke 24:52, the ascension of Jesus, when He had led them out to the vicinity of Bethany, He lifted up His hands and blessed them. While He was blessing them, so may action pa po, He left them and was taken up into heaven. Then they worshiped Him and returned to Jerusalem with
great joy. At dito po sa Acts 1, 1-2, sabi nga po in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach, until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. Kaya nga po, di ba, binili niya na bago mag-minister, antayin muna yung pagbaba ng banal na Espiritu dahil alam po niya na hindi kakayanin kung wala po yung gabay ng banal na Espiritu at kung paano nga po na wag po nating i-highlight yung gawa ng kaaway sa ating buhay. Ang i-highlight po natin, ano yung itinuturo, ano yung ginagawa, ano yung ipinagagawa ng banal na Espiritu sa atin. At sinusunod ba natin yung timing, yung date. Yan. May mga appointed time po at saka date kung kailan ipinagagawa yun ng Panginoon. So siguraduhin po natin nagagawa po natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil may mga pagkakataon po ako may gustong lakad o lakarin, pero piniprevent po. Nagigib in naman ako doon sa mga ganong klase. Lalo na po na hindi na po ako bumabata. Ayan. Pero yung pong kinakailangan kong matapos, ma-accomplish, ay ginagawa ko po. At dito po sa Acts 1, 9-11, after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going. Then suddenly, two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? Into this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. So ito po ba ay inaalala natin na makikita natin si Jesus sa atin pong pagbabalik or yun sa kanya pong pagbabalik dito sa atin. So isang bagay po na makita natin na hindi po tayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon. At kung paano po na makita natin na yung mga tinalakay po natin ay patuloy po na yung pong matatapos po at patuloy po tayong bibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan na ma-secure yung open heaven kung tayo po ay magpapatuloy at tinanggap po natin yung kanya pong nais para po sa atin. At okay po sa atin pong pagtatapos sa securing open heaven. Makita po natin na nais ng Panginoon na patuloy po. At ito po yung ating nilalakaran ngayon na sa taong ito, ito po yung binigay. Kaya marami pong open heaven na pati sa generation sa mga bagong leader, patuloy po na ibabahagi sa atin ni Pastor Wilbert. At kung makakasama po kayo, okay, sa April 25, then yung pong tentative meeting natin sa April 26. Okay, yung 25 po, may bayad po yun dahil sa Imus Cavite gaganapin 8 to 4. At yun pong sa 26 naman na last Sunday or yung 4th Sunday po, ay sa Caloocan naman na tentative meeting at doon naman po yun sa church ni Pastor Jojo Andres. So, sa securing open heaven, ay natapos na po natin what is open heaven, yung profile, two sides of open heaven, yung portrayal, then how Jesus secured open heaven, yung pong pattern na after niyang matempt, patuloy po, na ay after niyang mabaptize, ay patuloy pong nakita natin yung temptations na ginawa ng kaaway. So, how do we know that we are living under open heaven? Yung ano po yung proof? Then, dito po sa panglima ay yung pong preparation, how important an accurate connection is in relation to succession. Unang-una po ay yung Jesus observed the importance of connecting first to the person who carries the now word and is operating in the current move. Second, the connection must be sealed by a covenant relationship. Walang iwanan, walang laglagan. So, covenant relationship, it releases the grace that needs to be imparted for succession. Then, yung pong pang-anim, how do we position the next generation for succession, o yung process?
At kasama ko po dito, katuwang ko po yung mga magulang ng mga bata at mga kabataan para po meron pong susunod at magpapatuloy po kung ano yung sinimulan sa atin ng Panginoon, kung paano pong natapos sa kay Pastor Mike, kay Pastor Andy, at ngayon naman po ay magpapatuloy po sa atin. At ipiprepare na po natin yung kasunod na generation. So, unang-una po, somebody must open the scripture for them. Somebody must open their eyes. So, kasama po doon na pag kayo po ay Bible reading o yung pong kung before kayo mag-family altar, mas maganda po may impartation din kayo, lalo na kung lahat po ay nagbabasa. Ano yung i-reveal sa iyo ng Lord o ano yung naunawaan mo doon sa ating binasa. Hindi lang po yung basta uupo magpe-pray. So, somebody must open their heart. Pang-apat, somebody must open their minds. Pang-lima, somebody must open a ministry for them. So, somebody must open a people group for them to minister to. Pang-pito, somebody must open a city for them to minister to. At pang-walo, somebody must open the heaven for them. So, yung pong open heaven for legacy transfer. At isang biyaya po ng Panginoon na patuloy po na sa kabila ng mga problema at pagsubok sa ekonomiya po natin. Ayan. Kung paano pong tumataas yung gasolina, kaya namang itaas ang Lord yung binibigay niya sa atin para masuplayan po yung ating mga pangangailangan. So, isang biyaya po ng Panginoon na pagpalain po at patuloy na bigyan ng kakayanan upang sundin ang nais ng Panginoon na pag-honor sa Kanya at the same time, yung pong pagtatanim natin ng seed para po, sabi ko nga po, pag kayo po ay may itinatanim, hindi lang po yung pag-honor sa Lord in terms ng tithes, kundi yung pong offering na inyo pong itinatanim, yun po yung pinaka seed nyo para po sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil alam naman po natin, lahat ng meron tayo, ang buhay natin, ang kabuhayan natin, maging yun pong ating pong lakas para magtrabaho at wisdom or yung pong katalinuhan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, lahat po yan galing din sa Panginoon. Amen po ba? So tayo po ay mananalangin sa inyo pong pagkakaloob, sa ating pagkakaloob. At the same time ay magtatapos po tayo sa panalangin. Heavenly Father, patuloy po na ko pong kinukumit sa iyo ang bawat isa, Panginoon, na nakatanggap sa iyong salita. Pagpalain mo po at patuloy na ipaalala sa kanila ang mga bagay na kanilang tinanggap at makita mo po ang mga pagbabago sa kanilang buhay at maging sa kanila pong mga pananaw patungkol sa iyo at sa mga bagay na ginagawa mo ngayon sa mundo. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy pong mag-increase ang kanilang pananampalataya na ikaw ang Diyos na nagsusupply ng lahat ng aming pangangailangan. Makita mo lang, Panginoon, na kami po ay patuloy na nagtitiwala at hindi po binabaliwala ang iyong mga salitang binitiwan na sa amin at pinanghawakan namin noon, Panginoon, dahil ikaw po ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon magpakailanman. Dalangin ko rin, Panginoon, at patuloy na sinasaway anumang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isang patuloy na tapat na sumusunod, Panginoon, sa iyo, mula po sa kanilang mga values and principles, sa kanilang mga pagkakaloob, dahil kasama po sa panangako mo ang pag-iingat po sa amin and even the wisdom kung paano po namin i-manage ang mga finances, ang mga bagay na ipinagkatiwala mo, maliit man or malaki, ay naandun po, Panginoon, ang accountability na nais mo po sa bawat isang iyong pinagkatiwalaan. At dalangin ko po sa amin pong pagtatapos na ikaw ang siyang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa kagalingan ng mga may karamdaman at patuloy po akong makapag-minister ng patuloy na recovery sa mga bagay na sa mga katawan, Panginoon, na nagkaroon ng karamdaman. Thank you, Lord, na patuloy mo rin kami bibigyan ng wisdom kung paano po alagaan, especially, Panginoon, na nagbago na po ang panahon, pero naandon, o Diyos na banal, na iniingatan mo po kami kung patuloy mo rin nakikita, iniingatan din namin ang aming sarili at ang templong ito na aming pisikal na katawan sa pangangalaga.
Pinupurit, pinapasalamatan ka po namin. I-bless mo po ang bawat isang nagtapos sa kanilang pag-aaral at patuloy pong makita mo, Panginoon, na sa kanilang murang edad ay gamitin mo po sila at patuloy po na makita nila ano yung mga bagay na ipinagkaloob mo at pagyamanin po nila. And thank you, Father God, na ikaw po ang patuloy na magbibigay sa amin ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok at problema sa aming buhay. Yes, kasama po yan habang kami nabubuhay dito sa daigdig. Pero yung kapayapaang nagmumula sa iyo ay hindi po nagbabago. Kaya salamat po, O Diyos na banal. Mahal ka po namin, mahal ka namin, Banal na Espiritu, at mahal ka namin, Panginoong Jesus. Kaya ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa iyong mga anak at patuloy pong magpalakas, Panginoon, sa SCB Tribe at sa bawat pamilya na nagkakaisa at patuloy pong makita mo, Panginoon, ang maayos sa pagsasama ng bawat family member. Wala pong nagsasamantala, wala pong madamot, wala pong patuloy na naghahangad ng kanyang ikabubuti lamang, kundi yun pong biyaya ng pagtutulungan at patuloy pong pag-uunawaan para sa maayos pong pagsasama. This I pray with thanksgiving in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pagpalain po ang bawat isa at patuloy na ikubit niyo po sa Panginoon ang inyong pang-araw-araw na buhay. See you po sa first Sunday. God bless you all.